Siya na POV. Mamaya ka na matulog, umorder na ako ng pagkain natin, dahil hindi pa din ako nakapag-dinner, dahil sa pag-alala sa'yo. Aniya kaya tumanggo ako, at agad umiwas ng tingin, at yumuko habang nilalaro ko na lang ang mga daliri ko, nalilito na sa pinapakita ni Zane sa akin na katahimikan. Umupo si Zane sa tabi ko, at pinaharap ako sa kanya, at niyakap niya ako ng mahigpit. Wala akong magawa kundi yakapin din si Zane, kung gaano kahigpit ang yakap niya sa akin. Sorry, hindi ko lang matanggap na malaman ko na sa hospital pa kita sisunduan. Aniya kaya pamatak ang luha ko, dahil doon sa rason niya. Sorry, hindi ko naman alam na doon ang bagsak ko. Bigla na lang kasi akong nawala ng malay kanina sa bar, habang may nag-aaway. Bumalik yung anxiety ko, kaya hindi ko na mapigilan na magkaganon ako. Then what is the use of my contact number on your phone, if you don't text me? I've been calling you and you didn't answer it. Nung sinagot mo na nga, pero hindi mo naman agad sinabi sa akin na nasa hospital ka pala. Napaiyak na naman ako sa sinabi niya. Sorry na, hindi na mauulit. Nagkataon lang na may ganong nangyari sa bar, kaya ako nawalan ng malay. And sorry na and promise next time sasabihin ko na sa'yo. Hinaplos ni Zane ang likod ko, hindi ko alam kung sasabihin ko ba sa kanya na nagdadalang tao ako. Na may nabuo ng baby sa tiyan ko, hindi na kasi siya gumagamit ng protection, kapag may nangyari sa amin sa kama, dahil hindi raw masarap, late ko naman nalaman na pwede palang mag-pills ang babae. Pero ganun pa man nagpapasalamat ako, dahil binigay ito sa akin ang magka-baby ako, isa itong biyaya para sa akin, na galing siya mismo sa tiyan ko, kahit deep inside. Meron akong nararamdaman na takot na baka, dahil diba, hindi pa kami kasal, paano kung hindi matanggap ni Zane ang anak namin, kahit kasi sabihin na mahal niya ako, pero yung pakiramdam na wala pa. Akong assurance sa kanya ay hirap pala, or talagang overthinking lang ako. Bago pa lang ako sa pinasok ko na relasyon, maybe nagmamadali ako, na hindi inisip kung ano ang magiging kalabasan ng mga plano ko sa buhay. I'm pregnant, magiging nanay na ako. Kaya ko ba, narinig namin na may nag-doorbell, kaya bumitaw si Zane sa pagkayakap sa akin. I guess that's our food. Just stay here and I will get it. Instead na makinig sa kanya, ay bumaba rin ako sa kama at sumunod sa kanya. I'm scared. Pinasadahan niya ako ng tingin, lalo sa damit ko, kaya kinuha niya ang comforter para gawing pantabon sana sa akin, pero inalis ko iyon, don't worry, magtatago na lang ako sa likod ng pintuan. Nakangiti kong sabi, at muli niya akong pinasadahan ng tingin, kaya tuloy na mula ako. Agad akong umiwas at pinisil ang braso niya. Alam ko kung ano ang nasa isip ng lalaking ito. Agad niyang kinuha ang kamay ko, at sabay kaming bumaba sa hagdanan. Next week, I need to talk to your lola. For what? For our upcoming marriage. What? Seryoso ka na ba? Agad siyang lumingon sa akin. I mean, okay, sige sasabihin ko kay lola. Alanganin kong sagot sa kanya. Shana, ito na ang assurance mo, dapat masaya ka. Kinuha ni Zane ang order habang nagtatago lang ako sa likod tulad ng sabi ko. Agad naming nilantakan ang pagkain, para makatulog na dahil inaantok na rin ako, dahil sa nangyari sa akin, at ngayon nakasama ko na si Zane, ay mas gumaan na ang pakiramdam ko. I feel like I'm home now and Zane is my home, and my comforter. Naramdaman ko kung paano niya ako alagaan, na kung maaari lamang. Na siya na ang nagpapaligaw sa akin, ay ginawa niya na, pero of course pabebe muna tayo, dahil hindi pa kami mag-asawa. Maybe nakita niya na ang buong katawan ko, may nangyari sa amin hindi lang isang beses, at paulit-ulit pero marunong pa rin ako sa salitang respeto. At kagandahan din sa kanya, ay hindi siya namimilit na may mangyari sa amin, kahit ramdam ko ang kanya. Sa aming dalawa, na akala ko ako ang maunang makatulog ay siya pala, magkayakap kaming nakahiga sa kama, at naririnig ko ang munting hilik ni Zane, kasabay ng tibok ng puso niya. Siya pala ang inaantok sa aming dalawa, akala ko ako, marahil nakatulog ako kanina sa hospital, at nakaligo na rin kaya nahimasmasan ako. Inangat ko ng kaunti ang ulo ko. Hinalikan ko siya sa noo, at sa kanyang matangos na ilong.
Pinasadahan ko ang mukha niyang perpekto, pero napansin ko na naman ang sugat malapit sa leeg niya. Medyo malaki ang pagkahiwa nito, at sa nagdaan na panahon, ay naging peklat na lamang ito. Saan kaya niya ito nakuha? Napabalikwas ako ng bangon, dahil biglang bumaligtad ang sikmura ko. Madaling araw pa lang, pero ito na agad ang bumungad sa akin. Pumasok ako sa banyo, at dumiretso sa toilet bowl. Ilang minuto na ako doon, pero halos wala man lang lumabas sa bibig ko, kaya napapaiyak na ako. Naramdaman kong may humaplo sa likod ko, at dinungaw niya ako. Hey, what's wrong? I don't know. Masama yung pakiramdam ko kanina, na para akong nasusuka, pero wala naman lumalabas. Naiiyak ko na sumbong kay Zane. Patuloy lang siya sa paghaplos ng likod ko, at dahil nawala na ang pagsusuka ko, ay tinulungan niya akong makatayo, at dumiretso sa sink para magmugmog. Hindi ka yata natunawan sa kinain natin kagabi, kaya ka nasusuka ngayon. Aniya. Siguro, niyakap niya ako, at maya-maya ay binuhat niya ako para madala sa kama. Tatawagan ko muna ang doktor. Aniya, pero agad ko siyang pinigilan. Huwag na, I'm okay now. Pangit naman ang rason ko sa doktor, na kumain lang ako ng marami kagabi, kaya sa sobrang takaw ko kaya nasusuka na ako, sabi ko at tumawa si Zane, kaya natawa na rin ako. Wait lang, kukuha ako ng maligamgam na tubig para mainom mo. Sama ako sa kusina, gusto kong kumain. Nag-puppy eyes ako, gutom ako eh. Nakangiti siyang bumaling sa akin, magulo pa ang buhok niya, nagulat siguro sa ingay ko sa banyo, kaya napabalikwas din siya ng bangon para mapuntahan agad ako. Then, anong kakainin mo? I want mango sana, yung hilaw pa, yung wala pang buto o baby pa lang siya. Tinaasan niya ako ng makapal niya na kilay. What? Ang aga-aga babe, kakain ka noon? I mean madaling araw pa lang, at baka mamaya mas lalong sumakit ang tiyan mo, pwede mo yon kainin mamayang umaga, around 9, how's that? Ngumuso ako, dahil pinagbawalan niya ako, pero tama naman siya. Baka mamaya sa hospital na talaga ang bagsak ko nito. Sige mamaya na lang iyan, pero I want to eat something, gusto ko yung luto mo mismo sabi ko. Then, what kind of food should I prepare for you? How about, I want bangus na pinirito, with fried rice and egg, with kamatis on its side ng plate. Ikaw ang magluluto ha. Ayoko ng iba. Pwede mong i-search kung paano lutuin, agad na sabi ko lalo at pareho kaming hindi marunong magluto. Alright, you want that. Okay, let's see kung may bukas na ngayon na palengke. Marami yan, agad naman nasang-ayon ko, at humiga sa couch, habang busy siya sa pagse-scroll ng kanyang cellphone. Hindi ko na pinansin ang sinasabi ni Zane, dahil pagpikit ng mga mata ko, ay nakatulog ulit ako sa couch, naramdaman ko na lang na may bumuhat sa akin pabalik ng kwarto. Pagkagising ko, tulad ng sabi ko na gusto kong kainin, ay nakahanda na ito sa lamesa, nakonsensya tuloy ako, pagkakita sa braso ni Zane na maraming pasa, dahil napaso pala iyon sa bangus. Malay ko ba na nag-spark ang bangus na yan, kapag piniprito? Di sana bumili na lamang ako sa carinderia para hindi na masaktan ang soon-to-be husband ko. Sorry, sabi ko habang tinitingnan ang mga paso sa kamay, at meron din sa braso niya, marami pala, buti na lang hindi malaki ang pasa. Why are you saying sorry? Because of this. Oh look, ang dami. That's okay, nagamot ko naman, kaya huwag ka nang malungkot. Masaya ako na pinagluto kita kanina, mahirap pala magluto, lalo kapag bangus, pero makita-kita na maganang kumain, ay masayang masaya na ako. Aniya kaya ngumuso ako, kaya hinalikan niya ako sa mga lobby. Nasa sala kami, at nanood ng movie, pero imbes na sa flat screen ang atensyon ko, ay nasa kondangan ako ni Zane. Masaya rin ako na may nagluluto sa akin, pero hindi ibig sabihin, na gawin kitang chef ha, at sa tingin ko kailangan ko na ring matutong magluto, para sabay natin lutuan ang isa't isa. I would love that. Handa ka na ba sa ating kasal? Tanong niya habang unti-unting binababa ang sleeveless blouse ko na suot. Nakita ko ang pagnanasa, at pagmamahal sa kanyang mata, nang makita ang dalawang hinaharap ko, na nakahain sa kanya, lalo at hindi pa ako nagsuot ng bra, kaya agad niyang nilapit ang mukha niya, para dampian ng mabagal na halik.
Halos mapaliyad ang katawan ko, dahil sa ginawa niya. Zane, akala ko ba nag-uusap tayong dalawa? Zane, banggit ko sa pangalan niya, maya-maya pa ay pinahiga niya sa ako sa couch, at dali-daling hinubad niya ng tuluyan ang dress ko, at itinapon kung saan ganun din sa kanya. Tanging boxer niya na lang at underwear ko ang natira. Agad siyang pamatong sa akin, at agad niyang hinuli ang lobby ko para mahalikan. At tuluyan akong inangkin ni Zane. At dahil pareho pa namin na gusto ang ginagawa naming dalawa, kaya hindi niya na ako tinigilan buong umaga. Kahit sa banyo, ay ginagawa pa rin namin, at huling binagsakan namin ay ang kama. Halos mapaos na ako sa kakasambit sa pangalan ni Zane, at hindi na alam kung saan ko ibaling ang ulo ko, habang mahigpit ang kapit sa cover kama. This is heaven for me, pero hindi ko na talaga kaya dahil sa pagod. Tinigilan niya lamang ako nung mawalan ako ng malay. Gabi na nang nagising ako, at saka pa kami kumain ng tanghalian, kasama na ang hapunan, kahit dito sa pamamahay niya ay nadidiligan namin, saan pa kaya? Really, apo, saan siya at gusto ko na siyang makita? Excited na tanong ni Lola. May meeting lang po ngayon Lola at maya-maya, ipakilala ko po siya sa inyo. Pero Lola ha, behave po, baka kung ano-ano po ang itatanong niyo sa kanya. Paalala ko kay Lola Alma, na ngayon ay tumatawa pa, dahil sa paalala ko, dumiretso na ako rito galing ako sa office, at dahil nababagot ako roon, kaya umuwi na lang ako sa bahay. What? Chill, apo, wala akong gagawin na hindi maganda sa kanya. Okay, kaya relax. Inhale and exhale, ani ni Lola, habang nanunood ng K-drama sa kanyang tablet. Nasa gazebo kami ngayon, at dito ko muna naisipan na pumunta, para na rin makausap si Lola, tungkol sa lalaking napupusyuan ko at walang iba kundi si Zane. Kakagising ko lang, at 2:00 na ng hapon nagising, pag-uwi ko kasi dito, ay nakatulog ulit ako, at hindi ko naabutan si Lola, na umalis pala kaninang umaga, kaya ngayon pa lang ako kumain ng tanghalian, pagkatapos nilantakan ko na itong mangga. Kasabay ko namang kumain ng agahan kanina ay si Zane. Kumusta na kaya siya, at bakit wala akong natanggap na teksto tawag niya? Anyway apo, mabait ba ang mapapangasawa mo? Napaisip ako sa tanong ni Lola Alma. Opo Lola, basta magustuhan mo siya for sure. Aba, parang sure ka na talaga sa kanya gwapo ba? Opo, matalino. Opo naman, Lola. Mayaman. Opo, masarap. Opo, malaki ang alaga. Opo, what? Lola. Nabigla ako sa mga huling tanong ni Lola Alma, kaya halos maluwa ko ang mangga na nilantakan ko, at si Lola naman ay panay ang tawa. Now I know, kung bakit ka kumakain ng mangga. Alam niya ba? Ha? Ano po? Sa tingin mo ba hindi ko malalaman na po? Kahit nakapikit ang mga mata ko, ay siguradong sigurado ako na. May laman na ang tiyan mo, bukod sa mga intestines at bulate mong nariyan, for sure nakabuo na ang sperm niya. Sambit niya. Lola, alam niya na ba? Tanong niya ulit, kaya napailing na lang ako. Bakit hindi mo pinaalam? Ayaw mo bang malaman niya? Why? Hindi naman po sa ganoon, Lola, kaya lang, hindi ko pa alam, kung paano ko po sasabihin, at baka mabigla ko siya. Natatakot din siguro dahil baka hindi niya matanggap. So, hindi ka sure kung mahal mo ba siya, or mahal ka niya. Napabuntong hininga ko, laging hindi sure yung ano ba talaga ang plano ko hindi ko lang alam, kung bakit at parang natatakot ako sa sagot ni Zane. Gusto ko munang makilala ang mga magulang niya siguro at baka mamaya, hindi ako tanggap ng mga mornet. Saka ko pa sasabihin sa kanya na buntis ako, at siya ang ama kapag sa tingin ko, tanggap na ako ng mga magulang niya. Tanging si Lola ang meron ako, kaya hindi ko alam kung ano ang magiging reaksyon ng isang magulang, kapag malaman nila kagaya ko na malapit ng maging ina. Saka na po siguro, kung nakilala ko na ang mga magulang niya po. Sabi ko, galit ka po ba, Lola? Sinilip niya ako, at wala akong nakitang reaksyon sa kanyang mukha. Ang hirap niyang basahin minsan, kung ano ang nilalaman ng kanyang isip. Bakit naman ako nagagalit? Sa katunayan apo, masaya ang Lola na magkakabebe ka na, at kung ano man ang tumatakbo sa isip mo na dahilan, kung bakit ayaw mo muna ipaalam sa iyong kasintahan, ay nasa iyo lamang ang desisyon na iyan, at nandito lang palagi si Lola mo na gumagabay sa iyo, kayo ng dalawa ng ate Jean mo.
Tanggap kita kahit sino ka man, hindi dahil apo kita, kundi alam ko na mabuti kang tao, hindi na baby, hindi na rin dalaga ang apo ko. I'm proud of you apo, na despite na wala ka ng mga magulang, ay alam ko na maging mabuti kang ina sa mga magiging apo ko. Lola, hindi ko na mapigilan na humikbi sa harapan niya, dahil sa sinabi ni Lola. Tumayo ako para makayakap ang nag-iisang Lola Alma ko. Maraming salamat Lola Alma ko. Mahal na mahal po kita. Sobra po. Same apo, same. Mahal ka rin ng Lola Alma mo. Aniya at mas lalo akong yamakap sa kanya. How about? You're modeling. Love mo yan diba? Tanong niya. Nagpa-schedule na po ako Lola ng aking photoshoot, para wala na akong pre-problemhin. Yung pagdi-design naman, pwede naman ako sa office o stay at home na muna. Saad ko. Pagkatapos ng iyakan, ay binalikan ko ang pagkain ng mangga. Sinilip ko ang cellphone ko, na nilagay ko sa ibabaw ng lamesa. Hinahanap ko kung may message si Zane sa akin. Napangiti ako na meron nga at may text din ang dalawa kong kaibigan. Inuna ko na munang basahin ang mga message ng dalawa kong kaibigan. Nagtanong lang naman sila, kung kumusta na ako, at agad akong nag-reply na narito ako kina Lola. Habang naghihintay ng sagot ni Natalia at Monshin, ay sunod ko namang binasa ang text ni Zane. How are you? Agad akong nag-reply sa kanya, na malungkot ako, dahil wala siya sa tabi ko, kaya agad akong nakatanggap ng message, na nakalagay na tatawag siya. Hindi ko pa nga siya nireplyan, ay agad nang tumunog ang cellphone ko, dahil sa tawag na agad ko namang sinagot. Hello, are you okay now? Napangiti ako sa tanong ni Zane. Sinilip na naman ako ni Lola habang nanood siya Jik drama, at tinaasan niya ako ng kilay, habang tinatago na mapangiti. I'm okay now. Kumusta na ang meeting nyo? Tanong ko kay Zane. I have one meeting left babe this afternoon and after that, I'm ready to go to your grandma's house, and yeah, I'm ready to meet your grandma, tonight. Don't worry. Anyway, how's your day? I'm not okay because miss you. Mahinang bulong ko sa phone, pero kahit mahina ay narinig pa rin ni Lola, habang nanunood siya ng favorite niya na drama. Narinig ko na tumawa siya sa kabilang linya, I'll miss you too, Anya. Buntis yan. Bigla akong napasinghap, dahil sa sinabi ni Lola, at pinalakas niya pa ang tono ng boses niya. Ay sorry iha, nakakaistorbo ba ako? Naiinis kasi ako sa kontrabida na ito, na gustong saktan ang bida sa buntis siya. Napanganga na lang ako dahil sa sinabi ni Lola. Kamandat pa ito sa akin, na parang nasisiyahan sa reaksyon ko. Nandyan si Lola mo. Binalik ko ang atensyon kay Zane na nagsalita. Yes, nandito siya, gusto mo bang makausap? Kung pwede. Okay, wait, Lola, Zane wants to talk to you. Okay, wait lang, pero bago ko pa inabot kay Lola ang phone ko, ay binalaan ko muna siya, na huwag munang sabihin ang tungkol sa pagbubuntis ko, pero ngumisi lang siya. Hello, bungad ni Lola sa kausap niya, gusto ko sana lumapit para marinig, kung ano ang pinag-uusapan nila pero nilayo ni Lola, ang katawan niya kaya ngumuso ako. Okay, sige, okay, apo. Thank you, don't worry, okay, sige, bye-bye. Agad naman binigay ni Lola ang phone sa akin, at nakita na naka-on pa ito. Agad ko itong nilagay sa tenga ko. Hi. Hello babe, nakapag-paalam na ako kay Lola Alma, and I guess she's good to talk to. I guess. And I don't have any problem about it later, what do you think? Yeah, I guess so, see ya later okay. Paalam ko, see ya, I love you. Kinagat ko ang ibabang labi ko, para hindi ako kiligin sa sinabi ni Zane. Sinilip ko si Lola na nasa akin na naman ang atensyon. Nginitian ko na lamang siya, at tumayo na sa pagkaupo galing sa couch, para pumunta ng kwarto ko, at matulog muna bago dumating si Zane. Wala si Ate Jean, dahil may party daw siya mamaya na dadaluhan, kaya kami lang ang haharap ni Lola kay Zane pagdating niya. Nagising ako dahil sa alarm clock ko. Alas 5 pa lang, at maya-maya narito na si Zane sa bahay, magkikita na naman kami. May text pa siya na see you later. Pinaalam ko naman sa kanya, na matutulog ako kanina. Alam naman.
niya kung saan ang address namin, dahil sinabi ko. Bandang 7 na ng gabi nakapunta si Zane sa bahay. Nasa gate pa lang siya, ay lumapit na ako sa kanya para salubungin. Lumabas siya ng kanyang sasakyan, at agad akong kumarga sa kanya, kaya napangiti naman siya. Wala na akong pakialam sa paligid at niyakap siya. I miss you so much, babe. Aniya at hinalikan ako sa noo, at smack kiss lang muna lips, at baka may bigla na lang sumulpot. Pinaupo ko si Zane sa couch, habang naghihintay kay Lola, na tinatawag na ng katulong. Napagod ka ano dahil sa sunod-sunod na meeting nyo kanina? Sambit ko. Nasa tabi niya ako ngayon nakaupo. Sobra. Ngumuso ako, nagigiti dahil ako ito bagong gising lang, habang siya dami nang nagawa buong maghapon. Narinig namin ang pares ng tsinelas na pababa ng hagdan. Agad kaming tumayo ni Zane, para puntahan si Lola at alalayan. Apo, siya na ba yan? Ngumiti ako dahil sa tanong ni Lola. Pero bago pa ako makapagsabi kay Lola, ay nakitaan ko siya ng pagkabigla, habang nakatitig kay Zane. Bakit kaya? At dito na po nagtatapos, ang kabanata ng ating kwento, at sanay muli niyo po akong samahan, sa mga susunod pang kabanata. Maraming salamat po, ingat po tayong lahat.